Nakakaloka na yung banat kay BP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa.
alam naman natin, against all odds, itong spreadang to, parang tinatanggal at sinusold na sa mas malaki. Pero kahit pa paano, andito sila ang nag-expand sa Pasig. Yan ang status ng ating mga sa state universities and colleges. Kaya nagre-reklamo tayo, hindi nagre-perform yung ating mga teachers, estudyante. Pero ang realidad, hindi rin naman tayo nag-i-invest, hindi naman tayo nagpapalayo ng maayos, hindi naman tayo nagbibigay ng sapat na budget. Kaya eto, ang resulta. Kaya andito ako ngayon para tumulong. Iba naman ang ayuda natin sa araw na ito, puro sektoral. Nag-umpisa ako kanina sa San Juan sa mga TODA. Kasi alam naman natin, ang transport sector, ang mga TODA, isa sa pinaka-hard hit sa lahat ng sektor dahil 2 taon sila nakasara nung panahon ng pandemic, lockdown ng lockdown. Ngayon naman, nakabukas na, ang tataas naman ang presyo ng bilihin. Lalo na, ang gasolina, exported naman, pati ang LPG, nagtaasan ngayon, kaya ito nga, malaking problema. In the meantime, I'm also giving today dito sa Mandaluyong at sa Pasig ng mga ayuda para sa ating mga estudyante. So speaking of ayuda, no, gaano po kahalaga yung pamimigay ng ayuda ngayon 2023 despite of the inflation? Yes, dahil hindi nga tayo makahabol sa inflation, napakataas ang inflation, duda natin, umabot na naman, pumatak na naman sa 6% itong buwan na to dahil nagtaasan ng presyo. Ngayong umaga, balitang-balita na naman yung mga itlog, nagtaasan ng isang tray na 20 to 30 pesos, mabigat talaga kaya yung mga nanay natin, hindi na malaman kung anong lulutuin at lahat napakamamahal. So sana, magtulungan tayo at ito nga, yung ayuda, yung AIC. Kasi ang alam natin, yung pantawid pamilya, yung 4Ps na tinatawag, pantawid pamilya, binibigay lang sa mga pamilya na may anak na under 18 years old. Ibig sabihin, out dyan yung mga senior citizen. Kulang-kulang naman yung social pension na binibigay. Kaya pinahabol natin for 2024. Yun ang ating mini-workout, pati yung centenarian, octogenarian, nonagenarian. Basta yung 80, 90, and 100 years old, habulin natin yan dahil kawawa ng seniors natin at aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi nga, huwag na natin hintayin yung 100 years old. Maliban dyan, andyan din ang ating mga solo parents. Dahil alam natin yung solo parents walang naman nabigay. Yung PWs natin, yung pinipili natin, yung mga talagang hindi na makapagtrabaho. Yung makapagtrabaho, bigyan naman natin ng pagkakataon. At syempre, itong hard hit nga na sektor, katulad ng TODA, sa amin sa Ilocos, hard hit din yung ating mga farmers at yung tourism sector. Marami talagang tinamaan ng pandemic, hindi pa nakakabangon. So, ito yung pagtuunan natin ng pansin. Last question na po, galing sa akin. Then yung other issue lang po, no, si VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa, huwag kayo nagmamadali. Grabe naman, nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag naman gano'n, palibasa lead, talaga yung pakupakan na, ang aga naman.